Ito pa, itong si Digong talaga, oo. Alam niya raw kung nasaan si Kibuloy. Pero ayaw niyang tulungan ng gobyerno para mahuli si Kibuloy dahil si Kibuloy may pananagutan sa batas. Di ba kung matino ka ba naman, tulungan mo yung gobyerno para maaresto yung may pananagutan sa batas. Pero ngayon, alam niya raw kung nasaan si Kibuloy pero hindi niya raw sasabihin. It's a secret. Ewan ko sa inyo. Though, nilalaro lang tayo ni Duterte, ka-coffee. Nilalaro niya lang ang gobyerno na ito ni PBBM kasi wala pinagtatawanan nila ang gobyerno na ito Mali nila yan. Hindi ko alam dahil anong motivasyon nila, gustong agawin itong gobyerno kung ano man yan. Anyway, sige, pakinggan muna natin ito ka-coffee. Sabi sa video kasi ito ng Philstar, no? Panoorin natin. Pastor ng siguro ang susunod dito ko durante ng kalimutan kung saan si Pastor alam ko sabihin ko sa inyo kayo kung saan yan alam ko kung saan si Pastor secret yan secret daw kung nasaan si Pastor Kibuloy. Nagpa-press con pa talaga ito ka-coffee. Alam niya raw kung nasaan, pero secret. Ano ko ba naman, sir? Dati kang presidente. Paano ka igagalang ng mga Pilipino, no? Ayaw mong tulungan ang gobyerno, di ba? Kung may natitirang respeto sa iyo, mauubos lang yan dahil sa pinaggagawa niya. So, ang kwento, alam niya raw kung saan nagtatago. Nandiyan lang yan sa Davao. Ang sabi nga, baka nasa bahay lang nila ka-coffee, no? Pero hindi raw sasabihin ni Digong kung nasaan. Secret daw po yan. Ewan. Antayin nyo, tatawa din kayo later on pag nahuli yan si Kibuloy. Yan kasi ang ginigit nila hindi nyo mahuhuli si Kibuloy dahil dyan sa Davao, sabi may protection dyan, protektado yan, yung mga tao, yung mga supporters niyan, may mag-tip lang dyan na may pupunta dyan na kooperatiba, let's say ng NBI o ng CIDG, pupunta dyan, lalabas na itong mga tao, itong mga tauhan niya para i-block kung saan man pong gate yan o kung saan man po yung gamit yan ni Kibuloy. So dapat bang umasa ang gobyerno ng Pilipinas kay Digong para mahuli itong si Kibuloy? Definitely hindi. Wala kang maaasahan dyan kay Digong. Hindi niya sasabihin yan. Dahil una, empleyado siya niyan. Di ba, ka-coffee? Administrator yan ng kayamanan ni Kibuloy. In-appoint yan si Digong ni Kibuloy para mag-manage ng kanyang napakaraming ari-arian. Bakit ang dating presidente yung in-appoint niya? Kasi hindi basta masisino-sino itong si Duterte. Kaya yan ang in-appoint niya para mag-manage ng kanyang mga ari-arian. So, wag na, magkanya-kanya na lang yan. Kikilos ng sarili ang PNP, kikilos ng sarili ang CIDG, itong operatiba, itong NBI para maaresto si Kibuloy. Wag nang umasa kay Digong. Definitely, wala ka naman talagang asahan dyan. Hindi yan magsasalita kung nasaan ang kinaroroonan ni Kibuloy. So, hintay lang kayo dyan. Baka ngayon pinagtatawanan niyo ang gobyerno, eventually kayo din ang tatawa dyan once na maaresto itong si Kibuloy. Secret daw ka-coffee. Diba? Matatawa ka sa mga taong ito, ha? Nagpo-press conference pa para sabihin lang yan. Diba? Nagpo-press conference para duru-duruin si PBBM. Nagpo-press conference para sabihin na secret yung lokasyon ni Kibuloy. Ano yun? Niloloko nyo ang mga taong bayan, ka-coffee. Ang taong bayan mismo ang niloloko nyo. Kung ikaw ay nakikinig, isa kang DDS, no, supporter ka pa rin hanggang ngayon ni Digong, niloloko lang kayo ng Tatay Digong. ng Tatay Digong ninyo. Pero mo, pinaglalaro ng gobyerno. Ewan ko sa inyo, bakit hindi kayo kumakalas? Dati, medyo may respeto pa tayo, may bilib pa tayo bahagya kay Digong Pero ngayon, parang zero na dahil sa pinaggagawa niya. Pambabastos niya, panduduro niya sa presidente, kung ano ang pagsasabi niya, panluloko niya sa taong bayan. At napakarami niya pang iba. At buti nga naglalabasan na itong mga kalokohan na ito, ka-coffee. Sana dumalo dyan sa hearing na yan. Malay mo, di ba, masampahan ng kaso sa totoong korte. Kasi ang sabi naman ni Harry Roque, tagapagsalita ni Digong, no, haharap si Digong sa anumang korte dito sa Pilipinas. Yan din ang sinabi ni Kibuloy Anyway, hindi daw siya dadalo dyan sa hearing ng House of Representatives. Pero sa kahit na saan korte, dadalo siya. Pero parang Kibuloy style lang yan. Once na mag-issue na ng warrant of arrest ang korte at padaluhin na siya dyan, magtatago na yan, ka-coffee. Kung dumating yung punto na yan, mangyayari yan, gagayahin yan ang ginawa ni Kibuloy. Wala na tayong dapat asahan dyan, ka-coffee. Kaya
Tama din yung aksyon dito ng gobyerno eh. Ang aksyon dito ng PBBM, deadmahin itong mga to. Kaya nanggagalaiti ang mga yan dahil hindi sila pinapansin. Papansin eh. Yung maisog rally nila, walang nangyayari eh. Walang kumakampi sila, kaya panay sila papansin ngayon. Di ba? Hindi sila pinapapansin sa rally. Iba't iba pa yan ha. Lumilipad na sila sa ibang bansa para magmaisog rally. Hindi sila pinapansin. Ayan, nagpo-press conference pa. O, tingnan natin. Hindi rin napapansinin. Wise na ang presidente, wise ang first lady, hindi kayo papansinin dyan. Kaya itong mga to, ingay lang ng ingay. Mga open letter pa. May nakita ko pinost si Harry Roque kanina. Open letter to the president, etc. etc. Walang pumapansin sa inyo kasi irrelevant na kayo. You have to accept that. Tapos na yung panahon nyo. Diba? Mga Cecilia Peña, malakas ang sapi ni Tatay Diggs nila. Hay, nakakagalit ka. O, duruin ba naman ng presidente? Kaya Hongo, ang kapal mo pa rin tumakbo sa senador, di ka nga makalakad ng diretso, rest in peace ka na, sabi ni Aya Hongo. Ayun na nga, ka-coffee. Eh, hindi raw naman tatakbo yan, ewan ko. Gino-joke time lang din tayo ni Sara Duterte. Ako hindi ako naniniwala tatakbo yan si Tatay Digong. Gino-joke time lang tayo ni Sara Duterte, anak niya, siya mismo. Parang yan yung kanilang nagiging, nagiging strategy nilang magtatay dyan. Salbahe si Digong, matanda, sutil, sabi ni Carmelita Chaco. Yun yan eh, hindi lang napapansin ng iba dyan eh. Dapat, bago matapos ang term ng Pangulong Marcos, masampulan na. Exactly. But wala nang bagong vlog si Direk Freddy Valer, Idol, Noel. No idea kung ka-coffee, pero may nabasa ko yung ano niya, no? Yung post niya, parang nag-undergo siya ng medication. Tama ba? Yun ang understanding ko dun na. Nakakasawa na ang maisog nila, Jocelyn Herrera. Yun nga, ma'am eh. Hindi nag-work. Hindi na maisog rally yan, ma'am. Kampanya yan, ka-coffee. Nakakampanya yung mga yan. Pero hindi nga nag-work eh. Kaya yan, panibagong strategy sila. Ito yung bago nilang strategy ngayon. Press con. At tingnan mo naman, common naman eh. Nakigets mo agad ang ano nila eh. Ang style nila eh. Targeting the pressure point. Ang tawag natin dyan, yung tinutumbok nila talaga yung tao na ginagalit nila. Eh, akala nila, magagalit nila si PBBM. Akala nila, magre-react si PBBM dito sa pinaggagawa nila. Pero hindi. Yan ang strategy nila. Pansinin ninyo, yung kampo ni Digong, kampo ng maisog. Ang style nila niyan, birahin nila si PBBM para mag-react. Birahin nila si First Lady para mag-react. Bibihira mag-react yung mga yun. Si First Lady, one time, no, nagpa-interview lang. Pero si PBBM, tanungin mo yan, comment ka doon sa statement ni Digong, tatawanan niya lang yan. Kaya naiinis itong mga to. Kaya napipikon itong mga maisog kuno, itong grupo nila Digong, napipikon sila dahil hindi sila pinapatulan ng presidente. Kaya napapahiya sila dyan eh. Sylvia Roa, di na makakatakbo yan pa sa pagdating ng, di na makakatakbo yan pagdating na ICC, sabi ni Sylvia Roa. O yan, isang dapat nilang ano yan, dapat nilang ikatakot yan. Ako, isang problema na naman nila yan. Alam mo kung bakit lumabas si Tatay Digong? Dahil yan sa bagong signing na naman ng, ng partnership no, ng NUP at ng Partido Federal ng Pilipinas. Kaya lumabas yan. Sabado ka-coffee, kahapon, nagkaroon ng ng pagsasanib puwersa ng NUP. Partido mismo yan ni Bastiba o ni Pulong. Basta partido yan ang isa sa kanyang mga anak. No? Nakipagsanib po sa Partido Federal ng Pilipinas. Kaya lumabas yan ngayon si Tatay Digong. Kasi usually naman lumalabas yan kapag may mainit na issue eh. Walang mainit na issue kasi hindi na nga sila relevant eh. O yan, nagkaroon ng signing. Diba? Pagsasanib puwersa, kaya lumabas na naman yan. Ano pa papansin na naman? Wala na ang PDP, tsugi na ang PDP. Hindi na relevant ang PDP. Ilan na lang ang miyembro dyan, ka-coffee. Wala na yan. Pagdating ng 2025, hindi na sila, wala na silang kakamutin dyan. Melissa Burgos, iniwan niyang wala ng perang Pilipinas. Ngayon, namumudbud ng pera ang gobyerno ni PBBM. Oh, exactly. Agree ako dyan. Melissa Burgos, bakit nagawa ng paraan? Diba? Yes, sasabihin, limos, etc. Pero kailangan niya ng taong bayan, yung immediate support na yan, lalo na yung mga biktima ng kalamidad, di ba? Yung biktima ng El Nino, tag-init, yung mga magsasaka natin na apektado. Bakit na pagkukunan ng pera? Samantalang noon di ba naubos yung pera, nangutang pa sa ibang bansa, pero ngayon, lalabasan ng pera. Diba kaya hindi na nakukurakot yan? Milagros Reynales, ginugulo lang tayo ni Tatay Diggs, utos yan ni C para magkagulo tayo mga Pilipino at may oras silang atakihin ang West of Philippine Sea. Yung mga selfish act na mga to.
Flovitas yung Felipe, tatakbo ba? Eh, di nga makalakad eh, watching from Chicago. Sabi ni Ma'am Flovitas, yun nga, hindi lang makalakad. Hirap na nga ako eh. Minerva Storkel, si Pulong nga. Thank you. Tom Dulay, sino ba si Digong para utusan si PBBM? Exactly. Na ganun pa, may kasama pang duro. Magtrabaho ka. Wow! Wow! Actually, hindi lang si Digong yung ganyan, ha? Marami na rin yan mga staff, yung mga alipores niya, ganyan na rin ang style kumakautos. Namana na kay Tatay Digong. Huwag niyo siya iboto kahit sumanib pa sa Unity Minerva Stork. Exactly. I assign si Kibuloy sa DepEd para lumabas. Los de la Villanova, Mayo. Definitely. Hindi yan lalabas hanggang matsugs na lang Kakofi. Hindi na lalabas yan. Yan, Kakofi, magtrabaho ka daw, sabi ni Diana Zamora. O, Kakofi, magtrabaho ka, sabi ni Tatay Digong. Melissa Burgos, hindi ba ni FPR, hindi naman lang pera ang Pilipinas. Naulit lang ito, Kakofi. No? Margua 17, tama ba? Margua 17. Kahit kailan itong si Digongyo, AB normal. Nako, sarap ewan ko lang sa'yo, Mr. Pogo. Eh, di ba? Mayroon pang isang hindi pinapangalanan eh. Dating opisyal na may kinalaman dyan sa Pogo. Hindi pa pinapangalanan yan. Pag lumabas yan, malamang sa malamang, ang tiyak dyan, tao ni Digong yan. Sila naman yan eh. Kasagsagan ni Digong yan na mayagpag yung Pogo na yan, kaya dumami yung pera ng mga yan eh. Dahil sa operasyon na yan eh. Erlis Bananya Bachicha. Oy, Digong, isara mo, bunganga mo, sabi ni Erlis. Nagalit na rin si Erlis. No? Kakofi, panggap lang yung Duterte, China ang utak niyan. Pwede. Kay Eman Cruz, sino siya para sundin ni PBBM, Pangulo ng Pilipinas? Si PBBM, ikaw wala na. Exactly. Irrelevant. Ikaw, hindi irrelevant ka na ngayon. Tapos ngayon, yan ang sasabihin mo. Nako, hindi na kayo sikat. Kumbaga, laos na kayo. Di ba? Laos na kayo, kaya ngayon nagpapapansin kayo ngayon. Kay Clay Guillermo, shoutout sa inyo. Kay Elsie Del Castillo, dapat yung anak niyang go ang sabihan niya magtrabaho. Ayaw magtrabaho, kaya nag-resign na lang sa DepEd Kagovi. No? Sa bagay, mas marami siyang magagawa. Mas makapagkampanya siya ng maigi kung wala siya dyan sa DepEd. Na-realize siguro na medyo mahirap-hirap itong trabaho ko dito sa DepEd. Hindi ako makakapagkampanya niya. Bitawan ko to. Charit Madarang, good morning. Nasa Facebook kay Morales Milet. Shout out po sa inyo kay Canersa Pong, kay Rodrigo Mamaril, kay Leona Tejada. Choppy daw tayo. Choppy ba tayo ngayon? Arnold Tablang, good evening po sa inyo. At kay Kat Lucido, hello, Coffee watching from Sydney, dyan sa Australia. Happy viewing po sa inyo, Coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang Coffee pa-like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click na subscribe at i-like lang po yung video natin. At move on tayo sa ating next topic. Kuha lang kayo ng kape, Coffee. 2 topics pa tayo.